Naglilinis po si Boss Tonyo. Iba po talaga ang sipag ni Boss Tonyo pag ganyang pauwi ang mga boss. Ayan. So nagsampa tayo kanina. 5 kalapate sa CLR Fishing Club nga. Training lang naman. Agaw La Union, 130 kilometers. So pauwian na. Alas 8 na mahigit eh. So nasa 1.2 na lang siguro i-speed nila. 1.3 or 1.2. So yan, naabot ang linis ni Boss. Mga manok natin. Hindi lang naman tayo sa kalapati mahilig, ano, pati sa manok. Ayan. Marami rin tayong manok. Puro pang SP. Abjerdum. So may naka-viewing na rin tayo. Ito 4 kay Sir Ranchen. Patay ka! Pesti ka naman! Oh, nakapatay pa ng daga. Ayun, nalaglag. Mga breeder natin. May napisa na nga itong choco na natin na to. Ito, wala pa. Malapit pa lang yan. Ito, malapit pa lang din. Pero hindi pa rin natin inihiwala yung mga young bird kasi pagka isinama natin dito, baka awahin ng mga matatanda. So pinagugulang pa natin. Saka hinahayaan natin sila na lumakas pa or bumilis pang tumuka. Para kung sakaling islipat natin dito, pwede na sila makipag-agawan. Ito, malapit na rin makapisa. Ito, inilipat natin yung itlog na to dito. Dahil hindi nga fertile yung dalawang itlog nga nito, inilipat natin, nag-iisang itlog na tong isa natin. So may pinapakita si Boss Anthony. Ayan, may ulam na raw siya. Ayan, nakahuli ng bubuwet. Anak ng mababait. Nasaan yung nanay? Tatakas! Dalaglag, di ba? Tatakas! Doon to sabi na. Ayan. So, ayan. Masaya si Boss Tonyo ngayon. Kasi may sasaw-saw na raw siya sa suka na may sibuyas at bawang. Boss Tonyo, hi ka naman dyan. No, shoutout ka. Wala ka ba siya shoutout? Boss Edric, alam mo na. Ginawa ko na ito, dapat gawin. Ginawa na raw, boss. Boss Hanshen, ginawa niya na raw ang dapat gawin. Ayan. So, ayan o. Sikreto ng boss natin. B12. Ayan po. Puro B12 ang sinusubo. Kaya nakakauwi ng last lap. Kahit pa paano. Iyan mo na to. Ilagay mo na kung saan mo dapat ilagay. Yan yung mga kumakain ng kalapati natin. So update. Yung panlaban nga natin, pahinga ngayon, na mid-toss kahapon sa Angat, Bulacan. So isa lang yung initlog niya. So mukhang fertile naman. Ang gagawin natin, lilipat natin yan, papipisa natin sa iba. Sayang eh. So ililipad na lang natin. Ito naman ang pang norte natin. So malapit na nga. Malapit na nga dahil magde-derby na yung pang summer natin. Kasi after ng summer, siguro mag-uuna-unahan yung club natin. 4 na club yan. Bali 3 lang yung sinasalihan natin dyan. Pero 4 na member tayo sa 4 na club. So ang ginawa ko nga dito, pinasingaw ko na. So pakita ko lang sa inyo . So nakita nyo yung pakpak, yung mga dulo, yung dalawa ng dulo na pakpak nila, may gupit. So paraan yan para pasingawin ano. So mga isang linggo or 10 days. Kaya lang natin silang magronda-ronda pa. Uhugutan natin yan isa-isa. Pagka hinugutan natin ng isa,
at medyo mahaba na, saka pa lang natin uhugutin yung isa. Para sa ganun, hindi kasi pwedeng sabay ko binubunot. Humihina ibon kasi pagka sabay mo binunot yan, hindi sila makakalipad. So mahirap naman kung palilipa rin natin. Pagka pinalipad natin ng ganun, baka kung saan dumapo or kung saan mapadpad. Kaya ginagawa ko isa muna, tapos para dire-diretso training natin. Paronda. Kaya pa kasi nilang rumonda kahit na isa. Ang kagandahan nun, mas lalakas pa lumipad yung ibon. So yung iba kasi, ang ginagawang technique dyan, binubunutan lahat ng gugupitin. Kung halimbawa 3 bungad ang gugupitin, uhugutin kagad lahat yon. Sa akin kasi iniiwasan kung hindi maka-routing or maka-ronda yung ibon, lalo na pag malapit na yung karera. Kaya ginagawa ko isa-isa lang. Pagkabunot na isa, mapaparonda pa natin sila. Pwede pa natin i-self-toss hanggang 10 to 30 kilometers. Kaya pa nila. Mas lalong lumalakas nga yung paglipad ng ibon. So subuko naman ay ganun technique, ano. So after nun, pagka medyo mahaba na, halos okay na, halos tubo na yung pakpak, yung isa naman ang bubunutin natin. Ganun lang ginagawa natin. Tapos paronda, pinaroronda rin natin habang nakabunot yung isa. Mahirap kasi pagsabay, hindi mo mapaparonda, hindi mo paparouting. Hihina yung kalapate. Isipin mo, kung 3 yung pakpak niyan or yung 2, pag binunot mo yan, hindi na makakalipad. So isipin mo, 1 buwan halos hindi sila makakaronda or makakalipad, hindi mo man lang maihagis. Kaya talagang sobrang hihina yung ibon. So ganun lang yung tips na mabibigay ko sa inyo pagka nag-first molt kayo. Kaya tayo nagpo-first molt kasi baka abutan ng paglaglag sa derby or sa training. Tulad niyan, halimbawa, tinetraining natin to mga norte natin, start na ng norte. Naglaglag ng dulo. So yung pangalawa or pangatlo sa dulo, hihinang lumipad yung ibon. So kung machechempo na 100 kilometers na, magkakaroon ng dahilan kung bakit mawawala yung kalapati nga natin pagka ganun yung nangyari. Kaya yun ang iniiwasan natin, magkaroon ng dahilan na mawala yung kalapati natin. Kaya ginagawa natin lahat. Kumbaga, ibigay mo lahat yung para sa ibon. Malalaman natin kung ibibigay nila yung para yung gusto nating mangyari, ano. Ayun, ganun lang ginagawa ko. Ayan, gaganda na. Magaganda na yung kondisyon. 5. Tapos 3 kay Sir Hansen, 5 yung pang ano natin, pang norte dito. So isa na lang yung sa akin diyan eh. Tapos yung 4 na to kay Sir Hansen to, mukhang sa akin ipapalipad. So titingnan natin kung madadali ng kondisyon natin. So ayan, abang-abang kami ngayon ng para sa training, ano, so yun. Wala pang nakakauwi. Maganda naman yung ano dito, panahon na yan. Maaraw na maaraw. Kahapon maghapong mulan. Ayan. So hanggang dito na nga lang muna guys yung video nga natin, at update ko na lang kayo sa mga susunod. So nag-mixing video lang tayo. Ayan. Ganda ng kondisyon. Ingat kayo guys. God bless.